Ang pangalan ko ay Ana Reyes at 28 taong gulang ako nang kanselahin ng nanay ko ang hotel room ko sa Maynila habang nasa himpapawid pa ang eroplano. Alam niya na ang Leadership Summit ay puno na ang halos lahat ng silid sa lungsod. Alam niya na magpepresenta ako ng business proposal na maaaring baguhin ang karera ko. Alam din niya na ako mismo ang nagbayad sa reservation. Lumitaw ang mensahe niya sa huling pagbaba namin. Kinansela ko ang room mo. Mas kailangan ng kapatid mo at ng fiancé niya ang espasyo kaysa sa iyo. Hanap ka ng abot-kayang motel malapit sa paliparan at huwag mo kaming ipahiya sa summit. May pangalawang mensahe na may screenshot na ipinakita na nailipat ang reservation at loyalty points ko sa upgrade na nakakabit sa booking nila, ang presidential suite. Hindi nawala ang room ko. Ipinagpalit ito ng nanay ko pataas para ang mga kamag-anak na itinuturing niyang mas kahanga-hanga ay makapag-enjoy ng 3 kwarto, pribadong terrace at tanawin ng look ng Maynila. Inasahan niya na paglapag ko ay tanggapin ang kahihiyan at tahimik na maghanap ng roadside motel. Taon-taon niyang ginagawa ang parehong pagkakamali, nililito ang katahimikan ko sa kawalan ng kakayahan. Binuksan ko ang contacts, tinawagan ng isang tao na hindi niya inaasahang isasama ko at ipinaliwanag ang nangyari. 3 minuto ang nakalipas na freeze ang fraudulent reservation at nawala ang presidential suite nila. Pero ang room ay simula pa lang. Ang sumunod ay nagbunyag kung bakit pumunta ang pamilya ko sa Maynila, bakit gusto nila akong pagod at dependent, at ano ang plano nilang nakawin bago ang presentation ko. Bago ko sabihin kung ano ang binago ng tawag na iyon at kung ano ang nangyari nang matuklasan nilang wala na ang suite, sabihin mo kung anong oras na sa iyo ngayon at saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang abot ng kwentong ito. Nang makarating ang eroplano sa gate, pinatay ko ang airplane mode at nakatanggap ng 2 hotel notification. Ang una ay nagkumpirma na kinansela ang reservation ko ng 3:42 ng hapon. Ang pangalawa ay nagpakita na nailipat ang loyalty points ko sa booking sa pangalan ng nanay ko. Hindi pinapayagan ng hotel policy na gumamit ang ibang bisita ng points nang walang written authorization. Kaya may nagsumite ng dokumento na nagpapanggap na inaprubahan ko ito. Bago umalis sa upuan, sinave ko ang screenshots at ipinadala ang lahat ng notification sa personal email ko. Inaasahan ng pamilya ko ang galit. Hindi nila inasahan ang ebidensya. Sa baggage claim, nakita ko ang ate kong si Lilia na nakatayo sa tabi ng fiancé niyang si Miguel. May suot silang summit credentials kahit wala silang trabaho sa leadership development. May lifestyle account si Lilia na nakasentro sa luxury travel, habang tinatawag ni Miguel ang sarili niyang investment strategist kahit bihira siyang tumagal ng trabaho ng higit sa 1 taon. Ngumiti si Lilia nang makita ako. Ana, sinabi ni Mami may maliit na problema sa room mo. Kinanselan niya ito habang nasa himpapawid ka pa. Tumingin si Miguel sa phone niya, nagtatago ng ngiti. Hinawakan ni Lilia ang braso ko nang may pikeng awa. Hindi ito personal. Nag-alok ang hotel ng upgrade at naisip ni Mami na mas makatuwiran na panatilihin ang pamilya sa isang kahanga-hangang espasyo. Bakit hindi ako kasama? 1 extra bedroom lang daw, sagot niya. 3 ang nakalista sa website ng hotel. Sumulong si Miguel. Pwede kang matulog sa sitting room kung kailangan mo ng tulong. VIP floor ito? Baka iba sa sanay mo. Hahanap ako ng sarili kong accommodation. Tumawa siya. Sold out ang lungsod. Huwag hayaang sirain ng pride ang summit mo. Hiniling ko kay Lilia na ipakita ang reservation confirmation. Inilihis niya ang phone pero nakita ko muna ang mensahe mula sa nanay namin. Kapag na-realize ni Ana na wala siyang angkop na matitirhan, tatanggapin niya ang terms namin. Nakalock ang screen ni Lilia. Anong terms? Tanong ko. Nawala ang ngiti niya. Hindi mo dapat basahin ang private messages. Hinawakan mo sa harap ko, sabi ni Miguel. Naghihintay ang kotse, ipaliwanag namin sa hotel. Hindi ako sasakay sa kotse ninyo. Ipinatong ni Lilia ang mga braso. Ano ang gagawin mo? Tatawag kay Tristan? Hindi ko sinabi sa kanila kung sino ang tinawagan ko. Ibig sabihin, pinag-uusapan ng nanay ko ang galaw ko sa kanila. Enjoy the ride, sabi ko. Pero tingnan muna ang reservation ninyo. Agad tumunog ang phone ni Lilia. Sinagot niya,
Nagkunot ang noo, tapos nagsigaw. Ano ang ibig sabihin na unavailable ang suite? May confirmation number kami. Kinuha ni Miguel ang phone. Tiningnan ako ni Lilia. Ano ang ginawa mo? Nireport ko ang unauthorized use ng account ko at pirma na hindi ko kailanman ibinigay. Ang hotel ang nagpasya. Ayusin mo, utos ni Miguel. Kakasabi mo lang na hindi dapat maapektuhan ang serious professionals ng accommodation. Humigpit ang mukha nila habang nanonood ang mga biyahero. Kinuha ko ang maleta at naglakad papunta sa exit. Tumawag si Tristan ilang segundo pagkatapos. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan at compliance director ng hospitality group na namamahala sa Summit Hotel. Tinanong ko lang kung legal bang ilipat ang reservation at points gamit ang authorization na hindi ko nilagdaan. Ang sagot ay hindi. Na-freeze ng fraud team ng hotel ang upgraded booking, inalis ang suite at nagbukas ng investigasyon. Na-upload ang authorization mula sa account mo, sabi ni Tristan. Mukhang kopya ang pirma mula sa lumang kontrata. Makikita mo ba kung sino ang nagsumite? Hindi pa, pero naka-reserve ang suite gamit ang sponsor code ng Meridian Leadership Foundation. Huminto ako sa paglalakad. Sinusuri ng Meridian ang proposal ko kinabukasan. Hindi lang ninakaw ng nanay ko ang hotel room ko. Ikinalabit niya ang luxury upgrade sa organisasyon na kailangan kong ma-impress ang board. Pumunta ako sa co-working lounge malapit sa hotel sa halip na doon. Nanatili si Tristan sa linya habang binubuksan ko ang laptop. Kilala niya ang pamilya ko ng 6 na taon at naiintindihan na bihirang biglaan ang kilos ng nanay ko. Nagtayo si Sofia Reyes ng reputasyon bilang iginagalang na corporate leadership advisor. Sa publiko, nagsasalita siya tungkol sa pagpapalakas sa kababaihan. Sa pribado, tinatrato niya ang mga anak na parang kompetisyong produkto. Si Lilia ang pinakinis na success story na perpekto sa mga litrato. Ako ang mahirap na anak dahil nagtatanong ako sa mga numero, kontrata, at pangako na nagbabago pagkatapos ng meeting. Tumawag ang nanay mo sa akin 2 linggo ang nakalipas, sabi ni Tristan. Tinanong niya kung maaaring limitahan ng hotel ang summit access para sa attendee na naka-stay off property. Plano niya ito. Ginawa niya itong general question kaya hindi ko alam na ikaw ang tinutukoy. Tinanong din niya kung ang problema sa accommodation ay makakapigil sa pagdalo sa private sponsor sessions. Ipinadala ni Tristan ang reservation timeline. Original na naka-reserve ang presidential suite para sa board ng Meridian. 3 araw bago ang summit, nailipat ito sa nanay ko sa pamamagitan ng sponsor authorization na isinumite ni Miguel. Ang paperwork ay nagsasabing magho-host siya ng private strategy dinner para sa prospective foundation partners. Idinagdag ang points ko mamaya para sa incidentals at para magmukhang personal ang reservation. Hindi ito tungkol sa kailangan ni Lilia ng bedroom. Sabi ko, gusto nila ang suite para sa donor dinner. Binuksan ko ang private event portal ng summit at may listing na pinamagatang Reyes Strategic Leadership Reception in partnership with Meridian. Nakapangalan ng nanay ko bilang host, si Lilia bilang creative director, at si Miguel bilang investment advisor. Inilarawan ang reception summary bilang digital mentorship network na nag-uugnay sa first-generation professionals sa senior leaders sa pamamagitan ng structured matching, measurable guidance at data-based outcomes. Halos salita-salita ito sa project ko. 6 na buwan ang nakalipas, ipinakita ko sa nanay ko ang early draft. Tinanggihan niya ito bilang unrealistic at binalaan ako na huwag ipahiya ang sarili sa pagpepresenta ng unfinished idea. Ngayon ay kinopya niya ito at nag-ayos ng private dinner sa board na nagsusuri ng grant application ko. Biglang naging maliwanag ang plano niya. Gusto niya akong ma-displace at desperate. Kapag tinanggap ko ang lugar sa suite nila, mapipilit niya akong i-withdraw ang proposal, pagsamahin sa kanya, o tumanggap ng minor position sa sarili kong project. Kung tumanggi ako, masasabi niya sa Meridian na unstable at unprepared ako. Pepresenta nila ang trabaho ko ngayong gabi, sabi ko. May proof ka bang ikaw ang unang gumawa? Tanong ni Tristan. Bawat draft, interview, pilot report, trademark filing, at email. Huminto ka sa pag-iisip bilang anak sa awayan ng pamilya.
Mag-isip ka bilang founder na ninanakaw ang intellectual property. Gumawa ako ng chronological evidence folder. Ang pinakamaagang proposal ay 18 buwan ang edad at may research interviews, survey data, budgets, pilot results at emails na ipinadala sa Meridian buwan bago inanunsyo ng nanay ko ang reception niya. Ipinadala ko ang lahat kay Tristan at sa abogado na tumulong sa akin na buuin ang kumpanya. Tapos tiningnan ko ang social media ni Lilia. Nag-post siya ng litrato mula sa hotel lobby na may caption, "May mga taong naghihintay ng oportunidad. May mga gumagawa ng silid kung saan nangyayari ang desisyon." May isa pang slide na nagpapakita ng invitation sa private reception nila. Sa isang sulok ay ang logo na dinisenyo ko para sa platform ko. Sinave ko ang post. Ilang minuto ang nakalipas, nag-upload siya ng story na nagpapakita ng nanay namin na nagtatalo sa front desk. Unexpected hotel chaos, pero ang mga tunay na leader ay nag-a-adapt. Nais niyang tuksuhin ako, pero nadokumento niya ang kamalayan nila sa investigasyon. Dapat ko bang harapin sila? Tanong ko. Hindi pa, sagot ni Tristan. Iniisip pa nila na ang nawawalang sweet lang ang galaw mo. Tama siya. Ang pagkansela ng fraudulent reservation ay nagdulot ng abala, pero hindi nito inihayag ang pagnanakaw. Kinuha ko ang contact ni Evelina Santos, program director ng Meridian, at humiling ng 10 minuto bago ang reception. Sinabi kong natuklasan ko ang potensyal na conflict hinggil sa isinumiti kong proposal at sponsor event na nagtataguyod ng halos magkaparehong konsepto. Nag-alok ako ng dokumentasyon ng walang pampublikong akusasyon. Sumagot si Evelina pagkatapos ng 4 na minuto. Hanapin mo ako sa conference room C ng 6:15. Dalhin ang lahat. Nagbihis ako ng blazer mula sa carry-on at nagtungo sa hotel. Naniniwala ang pamilya ko na kinuha nila ang silid kung saan ako matutulog. Hindi nila sinasadyang ipinakita kung saan nila gustong nakawin ang kinabukasan ko. Puno ang hotel lobby ng mga executives, founders, at summit speakers. Nang dumating ako, nakatayo ang nanay ko malapit sa front desk kasama sina Lilia at Miguel na nakikipag-usap sa manager sa kontroladong tono na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang awtoridad ang galit. May suot siyang gold pin na nagpapakilala sa kanya bilang invited summit advisor. Hiniling ng Meridian na i-moderate niya ang panel sa ethical leadership. Napansin niya ako malapit sa elevators. "Ana, halika dito. Kailangan nating ayusin ang misunderstanding na ito." Ngumiti siya dahil may nanonood. "Sabi ng hotel ni-report mo ang reservation namin bilang fraudulent. Ni-report ko ang paggamit ng account ko at pirma na hindi ko inauthorize. Dapat mo akong tinawagan. Kinansela mo ang room ko habang nasa himpapawid ako. Nagbago ang sitwasyon. Nagbago rin ba ang pirma ko? Humigpit ang ngiti niya? Ibaba ang boses mo? Hindi ko itinataas." Pinaalis niya ang manager at ginabayan kami sa seating area. Nag-alok ang hotel ng 3 executive rooms. "Pwede mong gamitin ang isa. Sa pangalan kanino?" "Sa akin." "Ano ang kapalit?" Masyadong mabilis sumagot si Miguel. Walang nagsabi na may kapalit. Ang mensahe ni Lilia ang nagsabing tatanggapin ko ang terms nila kapag wala na akong angkop na matitirhan. Tumingin-tingin si Lilia. "Nagkakamali ka?" Tapos ipinaliwanag ang terms. Tuluyang ibinaba ng nanay ko ang pagganap. "Nagsasapawan ang proposal mo sa mas malaking family initiative. Hindi dapat tumanggap ang Meridian ng competing versions mula sa mga taong magkapareho ang pangalan. Mukha kaming disorganized. Umiiral ang proposal ko bago ang initiative ninyo. Early stage concept ang proposal mo. Ang akin ay may institutional credibility at professional team. Ang team mo ay sina Lilia at Miguel." Nagtindig si Miguel. "May investor relationships ako. May LinkedIn headline ka." Itinaas ng nanay ko ang isang kamay. "Pinatutunayan ng attitude na ito ang alalahanin ko. Talentado ka, pero hindi ka handa na pamahalaan ang national program. Mag-withdraw ka sa grant presentation bukas." Ipagpapatuloy ang initiative sa pamamagitan ng Reyes Strategic Leadership. Pwede kang sumali bilang program manager, makatanggap ng sweldo, at makakuha ng exposure na hindi mo kailanman makukuha ng mag-isa. Sino ang may-ari ng platform? Ang family company.
Sino ang kumokontrol sa grant? Ang board? Sino ang makakatanggap ng founder credit? Nagatubili siya. Pwedeng pag-usapan ang titles mamaya. Gusto nila ang research, model, at grant opportunity ko habang inaalok ako ng employee position sa sarili kong likha. At kung tumanggi ako, kailangan kong sabihin sa Meridian ang totoo tungkol sa kahandaan mo. Wala kang major investors, established office, at executive team. Dumating ka ng walang accommodation at nagdulot ng compliance dispute. Ang mga katotohanan iyon ay magdudulot ng tanong. Ikaw ang nagdulot ng accommodation dispute na mahirap patunayan ng hindi ka mukhang mapaghiganti. Naniniwala siya na ang magalang na wika ay makakabura ng dokumentadong katotohanan. Kailangan ko ng sagot mo bago ang reception. Sabi niya, may 10 minuto ka. Tiningnan ko ang oras. Hindi, may 10 minuto ka. Pumasok ako sa elevator at nakilala si Evelina sa conference room C. Kasama niya ang legal counsel at ethics coordinator ng Meridian. Ipinakita ko ang original submission, ang 18-buwang development archive, trademark filing ko. Post ni Lilia na nagpapakita ng logo ko, ang duplicated reception description, at hotel records na konektado sa sponsor code at kopyadong authorization. Inihambing ni Evelina ang project summaries. In-authorize mo ba ang Reyes Strategic Leadership na gamitin ang material na ito? Hindi. Sumang-ayon ka bang makipagtulungan sa kanila? Hindi. May access ba ang nanay mo sa trabaho mo? Nakita niya ang isang early draft. Tinanong ng abogado ng Meridian kung gusto kong i-postpone ang presentation para maiwasan ang karagdagang conflict. Umabala si Evelina. Hindi ang presentation niya ang conflict. Ang undisclosed duplicate reception ang conflict. Sinabi niya sa akin na sususpindihin ng Meridian ang reception habang sinusuri ang ebidensya. Maaring sabihin ng nanay mo na sinabotahe mo siya, sabi ni Evelina. Pero ang foundation ang nagkakansela ng event, hindi ikaw. Nang umalis ako, may 14 missed calls ang phone ko at isang mensahe mula sa nanay ko. Huminto ka bago mo permanenteng sirain ang pamilyang ito. Hindi ako sumagot. Sa opening keynote, umupo siya sa tabi ko at bulong. Pumunta ka sa Meridian. Sinabi mo, may 10 minuto ako. I-withdraw ang complaint or sasabihin ko sa lahat kung bakit walang serious company ang nag-hire sa'yo sa senior leadership. Dahil umalis ako sa firm mo pagkatapos makatagpo ng inaccurate client reports. Humigpit ang mga daliri niya sa program. 2 taon ang nakalipas, nag-resign ako sa kumpanya niya pagkatapos matuklasan ang binagong statistics para magmukhang matagumpay ang failed programs. Nanahimik ako dahil nanalangin siya na huwag sirain ang negosyong sumusuporta sa pamilya namin. Nalito niya ang awa sa permanenteng pagsunod. Nilagdaan mo ang confidentiality agreement. Sabi niya, hindi nito pinoprotektahan ang pandaraya. Sa entablado, nagsimulang magtalakay ang keynote speaker tungkol sa ethical leadership at abuso sa kapangyarihan. Tumingin ng diretso ang nanay ko, tahimik sa wakas. Kinabukasan, dumating ako sa summit bago mag-7. Nakakuha si Tristan para sa akin ng lehitimong room sa ibang hotel sa sarili kong pangalan. Nakaschedule ang pitch ko ng 11. Nang 9:30, dumalo ako sa workshop tungkol sa scalable mentorship systems kung saan naroon ang ilang board members ng Meridian. Sa talakayan, ipinaliwanag ko kung paano mapipigilan ng structured matching at outcome tracking ang mentorship programs na maging simbolikong kilos. May follow-up questions ang facilitator at ilang attendees ang humiling ng pilot data ko pagkatapos. Noon biglang umatake ang nanay ko. Pumasok siya kasama sina Lilia, Miguel at Carlos Mendoza, isang major Meridian donor. Nagpamahagi si Miguel ng glossy folders na may brand na Reyes Strategic Leadership. Lumapit ang nanay ko sa facilitator at malakas na nagsabi, sana hindi pinangibabawan ng anak ko ang lahat ng konsepto na nasa family review pa. Huminto ang usapan. Hindi nasa family review ang proposal ko, sagot ko. Binigyan niya ang grupo ng apologetic smile. Masigasig si Ana, pero minsan nalilito niya ang preliminary internal discussions sa independently developed work. Maingat niyang iniiwasan na tawagin akong magnanakaw habang ipinahihiwatig na walang karanasan at hindi tapat. Tinanong ni Carlos, may ownership dispute ba? Sinusuri ng Meridian ang usapin, sabi ko.
Huminga ng malalim ang nanay ko. Kamakailan umalis si Ana sa junior role sa firm ko sa mahirap na sitwasyon. Mukhang naapektuhan ng pressure ng summit ang judgment niya. Kahapon pa, nagdulot siya ng pagkakansela ng hotel reservation namin dahil sa family misunderstanding. Mahina ang dagdag ni Lilia. Nag-aalala kami sa kanya. Gumagawa sila ng kwento kung saan ang bawat depensa ko ay magmumukhang emosyonal. Binuksan ni Miguel ang folder. May records kami na nagpapakitang binuo ang initiative sa pamamagitan ng Reyes Strategic Leadership. Ano ang pinakamaagang petsa sa mga records na yon? Tanong ko. Hindi ito ang lugar. Sagot niya, kayo ang pumili ng lugar. Sabi ng nanay ko, Ana, tama na. Inakusahan mo ako sa publiko. Anong petsa nagsimula ang project mo? Sagot ni Miguel, late last year. Nagsimula ang unang pilot ko 18 buwan ang nakalipas. Na-file ang trademark application ko 14 buwan ang nakalipas at natanggap ng Meridian ang preliminary proposal ko 9 buwan ang nakalipas. Ipinakita ko ang public trademark record. Tiningnan ni Carlos ang petsa. Sofia, alam mo ba ito? Ipinakita sa akin ni Ana ang informal family concept. Hinihikayat ko siyang paunlarin ito ng profesional. Sinabi mo sa akin na unrealistic. Sabi ko, hindi ganun ang naaalala ko. Buti na lang nag-email ka sa akin. Ipinakita ko ang mensahe niya. Masyadong idealistic ang model na ito para makaakit ng seryosong funding. Itigil mo ang pagsasayang ng oras dito at suportahan ang established programs. Sa ilalim nito ang sagot ko na kinukumpirma na magpapatuloy ako ng independent. Natahimik ang silid. Pumasok si Evelina kasama ang legal counsel ng Meridian at inanunsyo na ipinagbabawal ang Reyes Strategic Leadership na mamahagi ng materyales na may kaugnayan sa disputed proposal. Tumutol ang nanay ko na family disagreement lang ito. Sagot ni Evelina. Tigil na itong family disagreement nang ginamit ang sponsor code ng Meridian, Foundation Guests at Summit Venue para itaguyod ang disputed intellectual property. Lumayo si Carlos sa nanay ko. Pagkatapos ay hiniling ni Evelina ang original authorization na ginamit sa paglipat ng reservation at loyalty points ko. Mukhang nerbiyos si Miguel. Kinumpirma ng hotel na na-upload ang pirma mula sa account na rehistrado kay Miguel Santos. Sabi ni Evelina, bawat taong malapit ay humarap sa kanya. Binigyan ako ni Sofia ng form. Biglang sabi niya, sinabi niya sa akin na inaprubahan ito ni Ana at ang points ay sa family account. Inutusan siya ng nanay ko na tumigil pero nagpatuloy siya. Ang suite ay dapat makakuha ng donor dinner. Sinabi ni Sofia na makikipagtulungan si Ana pagdating. Kung mananatili siya sa amin, pipirma siya ng withdrawal at maaari naming i-anunsyo ang combined program bago ang presentation niya. Nawasak ang alyansa nila sa ilang segundo. Sinubukan ni Lilia na abalahin, pero ibinunyag ni Miguel na may announcement draft na ang pangalan niya bilang co-founder. Sinuspinde ng Meridian ang advisor role ng nanay ko. Inalis ang materyales ng pamilya, kinansela ang sponsor access nila, at nagbukas ng ethics investigation. Tahimik na dumating ang mga kahihinatnan. Tumanggi si Carlos na makipag-usap ng pribado sa kanya. Inalis siya ng summit sa ethical leadership panel at inilabas ng staff ang pamilya ko sa workshop area. Pumasok siya bilang autoridad sa professional integrity at umalis bilang paksa ng compliance review. 2 oras pa ang presentation ko. Nang 10:45, binalaan ako ni Evelina na may bagong complaint ang nanay ko na nagsasabing ginamit ko ang confidential data mula sa consulting firm niya. Kung paniniwalaan ng Meridian ang akusasyong iyon, maaaring ma-disqualify ang proposal ko. Matutukoy ko ang pinagmulan ng bawat dataset, sabi ko. Nang pumasok ako sa presentation hall, halos 9 katao ang nakaupo sa harap ng Meridian panel. Nakaupo ang nanay ko sa likod kasama si Lilia. Nawala si Miguel pagkatapos hingin ng mga abogado ng Meridian ang records niya. Nagsimula ako nang hindi binabanggit ang pamilya. Ipinaliwanag ko ang problemang tinutugunan ng platform ko. Madalas makatanggap ang mga talentadong first-generation professionals ng paghihikayat pero kulang sa consistent access sa senior decision makers, measurable development plans at sponsorship opportunities.
Ipinakita ko ang matching system, privacy protections, governance model, pilot results, retention improvements, at projected costs. Bawat figure ay may dokumentadong pinagmulan. Sa mga tanong, may board member na nagtanong kung paano ko pipigilan ang platform na umasa ng buo sa personal network ko. Inilarawan ko ang decentralized mentor pool at independent oversight. May isa pang nagtanong kung ang family conflict ay nagdudulot ng reputational risk. Inihayag ng conflict kung bakit mahalaga ang governance. Sagot ko, ang mission-driven organization ay hindi maaaring umasa sa verbal promises, family trust, o private influence. Dapat dokumentado ang ownership, data rights, at decision-making authority. Tinanong ni Carlos kung may research na nanggaling sa Reyes Strategic Leadership. Wala. Kinikilala ng Appendix 7 ang bawat partner organization, collection date, at written permission. Wala sa mga ito ang konektado sa firm ng nanay ko. Sinuri ni Evelina ang appendix at kinumpirma ang mga pinagmulan. Itinaas ng nanay ko ang kamay at pinayagan ng 2 minuto para sumagot. Lumapit siya sa mikropono, walang nagtatalo sa katalinuhan ni Ana. Ang alalahanin ko ay gumawa siya ng pampublikong akusasyon sa ordinaryong family support. Sinuri ko ang early drafts, ipinakilala siya sa mga profesional at pinunduhan ang edukasyon niya. Ngayon ay ipinapakita niya ang sarili bilang biktima dahil sinubukan kong bumuo ng mas malakas na organisasyon sa ideyang pinag-usapan namin. Epektibo ito dahil bahagi nito ay totoo. Sinuportahan niya ang edukasyon ko at nagbukas ng mga pinto para sa akin. Itinuring din niya ang suportang iyon bilang permanenteng pagmamay-ari. Humiling akong sumagot. Ang suporta ay nararapat ng pasasalamat, pero hindi ito lumilikha ng retroactive ownership. Ang magulang na nagbabayad ng music lessons ay hindi nagmamay-ari ng bawat kanta na isusulat ng adult child niya mamaya. Tinulungan ako ng nanay ko pero hindi niya nilikha ang research na ito, pinunduhan ang pilot, dinisenyo ang platform o nakatanggap ng permiso na ipresenta ito. Nang tumanggi akong isuko ito, kinansela ang reservation ko, kinopya ang pirma ko at inayos ang sponsor reception para ianunsyo ang trabaho ko sa ilalim ng ibang leadership. Ang tanong ay hindi kung nasuportahan niya ako kailanman. Ang tanong ay kung binigyan ba siya ng suportang iyon ng karapatang kunin ng nilikha ko. Hindi. Nag-recess ang board sa hallway. Lumapit si Lilia sa akin. Umalis si Miguel. Sabi niya, inayos siya ni Mommy. Isinumite niya ang dokumento dahil sinabi niya na inaprubahan ito. Alam mo na plano niyang pilitin akong mag-withdraw. Akala ko sasali ka bilang program manager habang ako ang magiging co-founder. Tumingin sa ibang direksyon si Lilia. Kailangan ng platform ang branding. Hindi ka magaling doon. Puwede naman kayong mag-propose ng lehitimong partnership. Tatanggi ka. Kaya napagdesisyunan mong hindi mahalaga ang consent ko. Biglang sabi niya na sinisira ko ang pamilya dahil sa hotel room. Sinabi ko sa kanya na ang hotel room ay nagbunyag lang ng plano na kunin ang kumpanya ko. Tapos binalaan niya ako na kung imbestigahan ng Meridian ang lumang reports, maaaring gumuho ang kumpanya ng nanay namin. Hindi niya sinasadyang kinumpirma na alam niya ang binagong client data. Nag-adjust si Mommy ng ilang numero para protektahan ang contracts. Sabi ni Lilia, lahat nagtatanghal ng data sa pinakamagandang liwanag. Iyon ang moral system ng pamilya namin. Ang mali ay naging strategy kapag nakabubuti sa kanila at ang sinumang tumutol ay naging disloyal. Alam mo bang ginamit ang trabaho ko sa presentation? Tanong ko. Hindi sumagot si Lilia. Na-realize ko na higit pa sa platform ko ang gusto ng nanay ko. Kung magiging visible Meridian grantee ako, maaaring imbestigahan ng mga tao kung bakit umalis ako sa kumpanya niya. Ang panatilihin ako sa loob ng family organization ay magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang public story ko. Nang mag-reconvene ang board, inanunsyo ng Meridian na uusad ang proposal ko sa final grant review na may kinikilalang independent ownership. Inalis ang Reyes Strategic Leadership sa Summit Programming. Tinapos ang advisor position ng nanay ko at nagbukas ang foundation ng external audit sa bawat report na isinumite ng firm niya dati. Tumayo si Sofia at inutusan akong sundan siya sa labas. Sabi ni Evelina,
Hindi mo kailangang umalis. Nanatili akong nakaupo. Naghintay ang nanay ko ng lumang reflex na palaging nagpapasunod sa akin. Nang hindi ako gumalaw, lumakad siya palabas ng mag-isa. Pinili ng Meridian ang platform ko para sa funded 6-month expansion review at ikinonekta ako sa 2 independent advisors. Mas maganda ito kaysa instant victory dahil binigyan ako ng resources nang hindi inilalagay ang trabaho ko sa kontrol ng iba. Samantala, kinumpirma ng hotel investigation na isinumiti ni Miguel ang false authorization at ibinigay ng nanay ko ang kopyadong pirma. Nawala ang sponsor privileges ng 3. Binura ni Lilia ang mga post niya pero napanatili na ang screenshots ng logo ko at invitation nila. Tinapos ni Miguel ang engagement nila 1 linggo ang nakalipas. Sinabi niyang manipulado siya ng nanay ko kahit ipinakita ng ebidensya na sadyang isinumiti niya ang paperwork. Nakabase ang relasyon nila sa status at nang mawala ang status, nawala rin ang katapatan nila. Sa huling gabi, humiling ang nanay ko na magkita sa hotel cafe. Dumating siya ng walang pagbati. Sinusuri ng Meridian ang 8 taon ng client reports. Kung tatapusin nila ang contracts namin, maaaring mawalan ng trabaho ang mga empleyado. Ang desisyon ay sa Meridian. Huwag magkunwaring wala kang papel. Kinopya mo ang pirma ko, ninakaw ang proposal ko, at naghain ng false complaint laban sa research ko. Pinoprotektahan ko ang organisasyon. Pinoprotektahan mo ang kontrol mo. Tiningnan niya ako. Sa tingin mo ba ito ang tagumpay? Tapos na ang engagement ng kapatid mo. Maaaring gumuho ang firm ko at pinag-uusapan na ng mga abogado ang pangalan namin. Huminto ako sa pagprotekta sa mga desisyon na hindi ko ginawa. Puwede mong naging pribado ito. Inakusahan mo ako sa publiko. Plano mong i-anunsyo ang trabaho ko sa publiko at ginamit ang public foundation resources. Mahalaga lang ang privacy. Pagkatapos lumitaw ang ebidensya, sumandal siya. Binigyan kita ng bawat oportunidad na nakuha mo at itinatago ang invisible invoice para sa lahat. Bawat tuition payment, introduction at recommendation ay naging dahilan para asahan na isuko ko ang judgment ko mamaya. Cruel iyon. Tama iyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang banta na kumontrol sa akin ng mga taon. Kung magpapatuloy kang makipagtulungan sa investigasyon, maaaring wala ng relasyon sa pagitan namin. Noong una, maghihingi ako ng paumanhin para mapanatili ang posibilidad ng pag-aproba niya. Ngayon, naiintindihan ko na ang relasyong inaalok niya ay nangangailangan ng katahimikan ko. Ang relasyon na nabubuhay lang kapag itinago ko ang katotohanan ay tapos na. Nagbago ang mukha niya, inasahan niya ang luha, galit o negosasyon. Ang kalmadong pagtanggi ay walang ibinigay sa kanya na makokontrol. Kaya iyon na, tanong niya. Ito ang susunod na mangyayari. Sasagutin ko ang bawat factual na tanong ng Meridian at hotel. Hindi ako magpapalabis, magsasalita sa media o susubukang sirain ang kumpanya mo, pero hindi ko ito protektahan mula sa dokumentadong kahihinatnan. Ikaw, Lilia, at Miguel ay walang ownership o role sa platform ko. Paano naman ako bilang nanay mo? Depende iyon kung makakapagsalita ka sa akin nang hindi tinatakot ang karera ko o humihiling ng kontrol. Inaasahan mo ang paumanhin. Wala akong inaasahan. Ang mga inaasahan ang nagkulong sa akin ng mga taon. Inakusahan niya ako na sinira ang kinabukasan ni Lilia. Ipinapaalala ko sa kanya na ikinabit ni Lilia ang kinabukasan niya sa trabahong alam niyang hindi sa kanya. Hinahangaan kanya. Sabi ng nanay ko, nakikipagkompetensya siya sa akin dahil itinuro mo sa amin na isang anak lang ang maaaring valuable sa isang pagkakataon. Iyon ang unang naging dahilan ng kanyang pagkikirot. Sa buong pagkabata namin, ang bawat tagumpay ay naging paghahambing. Pinanatili niya kaming tapat sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maghinala sa isa't isa. Gusto kong magtagumpay ang dalawa ninyo. Sabi niya, gusto mo kaming magtagumpay sa mga paraang sumasalamin ng mabuti sa iyo. Tinanong niya kung ano ang plano kong sabihin sa mga tao tungkol sa kanya. Ang totoo kapag kinakailangan kong sumagot, wala kapag hindi. Pwede mong ipahiya ako? Pwede, pero hindi ko gagawin. Hindi angkop sa iyo ang paghihiganti. Ang paghihiganti ay tiyakin na hindi mo na ito magagawa sa akin muli. Tumayo siya at sinabing sana sulit ang grant sa pagkawala ng pamilya ko. Hindi ito tungkol lang sa grant, sagot ko. Ano naman ito?
Ang paglapag sa lungsod kung saan inasahan mo na wala akong mapupuntahan at ang pagkaalam na handa na akong maglakad sa lugar na hindi mo masusunod. Umalis siya nang walang sagot. 6 na buwan ang nakalipas, inaprubahan ng Meridian ang buong grant pagkatapos lampasan ng expansion pilot ko ang targets. Umupa ang kumpanya ko ng 5 empleyado, nagtayo ng independent financial oversight, at nagpatupad ng mahigpit na conflict of interest policies. Natuklasan ng audit ng Meridian na ilang reports mula sa firm ng nanay ko ay may inflated outcomes at inalis ang negative feedback. Tinapos ng foundation ang 2 contracts at hiniling ang pagbabayad ng misused funds. Nakaligtas ang kumpanya niya pero naging mas maliit, nawalan ng major clients at pumasok sa external supervision. Bumaba siya bilang chief executive. Sa kalaunan ay nagsimula si Lilia ng branding consultancy gamit ang trabahong maaari niyang idokumento bilang sa kanya. Halos 1 taon ang nakalipas, nag-email siya sa akin. Iniisip ko pa rin na sobra ang ginawa mo, pero naiintindihan ko na ngayon na hindi kailanman plano ni Mommy na bigyan kami ng tunay na kontrol. Sumagot ako, ang pag-unawa ay simula, hindi dahilan. Ang unang mensahe ng nanay ko ay sinisi ang stress, si Miguel, ang Meridian, at ako. Hindi ko ito pinansin. Ang pangalawa ay may 7 salita. Hindi ko dapat nilagdaan ang pangalan mo. Sinave ko ito kasama ang ebidensya dahil maaaring magkasama ang kapatawaran at dokumentasyon. Nagtanong ang mga tao mamaya kung totoo bang isang tawag ang nagsira sa presidential suite reservation nila. Technical na hindi. Ang kopyadong pirma nila, misused sponsor code, at unauthorized transfer ang nagsira nito. Ang tawag ko ay inilagay lang ang mga aksyon na iyon sa harap ng mga taong tumatangging tingnan ng lampas. Ang paninindigan para sa sarili ay hindi palaging nangangahulugang umatake sa mga sumakit sa iyo. Minsan ay nangangahulugan itong umatras at hayaang maabot ng kahihinatnan ng tamang address. Kinansela ng nanay ko ang hotel room ko dahil naniniwala siyang ang discomfort ay magpapasunod sa akin. 3 minuto ang nakalipas, wala na ang presidential suite niya. Sa katapusan ng summit, wala na rin ang impluwensya niya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nang mawala ang ngiti niya, hindi ako nagmadaling ibalik ito. Salamat sa panonood hanggang sa huling eksena. Lahat dito ay katang-isip at malikhain para sa libangan, pagninilay sa educational storytelling. Sana ito ay magpaalala sa iyo na ang comeback mo ay hindi kailangang ma-impress ang mga taong sumakit sa iyo. Kailangan lang nitong ibalik ka sa iyong sarili. Mas malakas, mas kalmado, at mas tiyak sa nararapat sa iyo.